ating pag-aaralan is never too late to start again. Sino po dito yung sinabi ko hapon, sino rin ang lamig? So, ito yung time, ito yung panahon, hindi pa yung huli. Hindi pa huli, kapatid. Sabi mo sa katabi mo, hindi pa huli. Hindi pa huli. Kaya sabi nga po, di ba, it's never too late to start again. Hindi ito yung huli. May panahon pa, may oras pa para tayo ay mag-start ulit sa Panginoon, para tayo ay muling mag-init pagdating sa ating Panginoong Isus. Gusto ko po sa gabi nito, lahat po tayo ay ma-encourage sa salita ng Lord. Lahat po tayo, ang bawat isa ay i-encourage ko po, na alam ko naman po na lahat tayo ay may pinagdadaanan sa buhay. Sino po dito may pinagdadaanan sa buhay? Siyempre, kung wala kang pinagdadaanan sa buhay, ibig sabihin niya. Amen? Buhay ka eh. Tama? Kaya may pinagdadaanan kasabay. So marami sa atin, sa panahon ngayon, marami nang nangihina. Hindi lang nanlalamig, kundi nangihina. Bakit? Pinangihina tayo ng kaaway. Sino ba yung kaaway? Akala ko yung katabi mo eh. Diba? So maraming pinangihina ang kaaway sa atin. Kumbaga maraming nawalan. Sino rin yung maraming nawala sa kanya? Na pinanghinaan siya. Kumbaga, nawalan ka lang ng pangsahin ngayong gabi, nanghina ka na. Nawalan ka lang ng pera, o naglagang ka lang ng pera, nanghina ka na. So, dapat hindi po ganon. So, ang ibig ko pong sabihin, kailangan hindi tayo huli para muli mag-umpisa pagdating sa ating Panginoong Sus. So, ang bawat isa po, i-encourage ko po, maging ako po ay i-encourage dito ng ating Panginoong Isus. Kasi ito po yung pinag-aaralan ko, doon ko na-realize na, oo nga naman, ito yung nararanasan ng tao. So, maraming dumaan sa atin sa buhay kung bakit tayo nanghina. Maraming pagsubok, maraming pinagdaanan, maraming kawalan, maraming takot, maraming karamdaman. Siguro na hindi karamdaman na sana, kumbaga karamdaman na sa kaluluwa mo na hindi mo mawari. Diba? So, doon tayo nagkakaroon ng panghihina. So, doon tayo parang lumalayo pagdating sa ating Panginoon Sus. Kumbaga, yung iba dito, maraming anxiety. Hindi maraming anxiety. Kasi anxiety, delikado talaga yung pag yan ang ibinigay ng Diyos, ng kaaway sa atin. So, yan yung ayaw ng Diyos. So, alam niyo po, hindi po huli ang lahat. Amen? Amen. Lahat po, tayo ay dito may karapatang magsimula ulit. Kaya sabi nga, it's never too late to start again. Ito yung time, ito yung panahon na kailangan mo, kapatid, na patuloy kang muling magpalakas. Hindi mo sasabihin na, wala na akong pag-asa. Wala nang pag-asa, hopeless na, wala na, hindi ko na alam kung ano yung gagawin ko. So kapatid, ini-encourage ka ng ating Panginoong Isus. Hindi ito ang muli. Ito ang simula para ikaw ay mag-start muli pagdating sa ating Panginoong Isus. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, ito ang panahon. Ito ang panahon. Para ikaw ay magsimula muli sa Diyos. Amen? Amen? Ako narinig, sabi niya, alam mo sister, sa part ng buhay ko, feeling ko parang nalileft behind na ako. Doon siya nanghihina. Sabi ko, bakit ka nalileft behind? Sabi ko gano'n. Hindi dapat. Dapat maging malakas tayo pagdating sa Panginoon. Minsan naman, sinabi niya sa akin, sister, alam mo ba, feeling ko parang iiwan na ako lahat. Parang iiwan ko na yung iniwan ako lahat, maging paglilingkod ko sa Lord, maging yung pag-iniisip ko sa Panginoon. So parang feeling ko left behind na sa akin. So parang yung ginagawa ko dati sa buhay ko ay parang wala na. So i-encourage tayo ng ating Panginoong Jesus. It's never too late to start again. Hindi, ito yung huli para mawala ka ng pag-asa. Ito yung oras. Ito yung panahon para tayo ay muling magsimula pagdating sa ating Panginoong Jesus. Amen? Magsimula tayo muli, magsimula yung Espiritu na muli mong palakasin pagdating sa harapan ng Panginoon. Sapagkat sabi nga po sa ating binasa kanina, sa Lamentation chapter 3 verse 21. So, ito po sabi po sa Tagalog, sa Panaghoy chapter 3 verse 21 to 23. Gayon ba'y nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naaalala ko pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. So, di ba,
sinabi ng Diyos, sabi niya, kumbaga, ano yan, every morning, may pag-asa na ibinibigay ang Diyos. Sabi niya, gayon may nanunumbalik ang aking pag-asa. So, nanunumbalik ang ating pag-asa, yung ating lakas, kapag ang pag-ibig ng Diyos ay naharamdaman natin. Amen? Saka lagi, sabi nga yan, laging may sariwa. Tama po? Sabi yan, sabi nga po yan, laging sariwa bawat umaga. So, ibig sabihin yan, laging may sariwa sa pamumuhay po natin. Hindi laging bilasa. Isda lang ang nabibilasa. Amen? So, ang buhay natin, araw-araw, laging sariwa ang ibinibigay ng Diyos sa atin. Laging may bago. Amen? Kumbaga, di ba pag nagluto ka, nabili mong fresh, di ba, sariwa. Amen? O kaya kapag may bagong huli na isda, niluto mo, o yung bagong hipon na hinuli mo, hinarvest mo, so kapag niluto yan, sariwa. Amen? Sariwa, so laging may bago. Amen? So hindi mo sa katabi mo, laging may bago sa buhay natin. Laging may bago sa buhay natin. Kaya sabi nga dito, it's never too late to change. Amen? It's never too late to change. Ibig sabihin niya, hindi pa huli para ikaw o ako, tayong lahat ay dapat mabago. Amen? Hindi pa ito huli. Sino po dito yung alam niya na marami pang kailangan baguhin sa sarili niya? So lahat po tayo, amen? Marami pang kailangan baguhin. So sino po dito yung sa tingin niya na alam niya at alam niya sa sarili niya at alam ng Diyos na maraming kailangan baguhin sa buhay ng isang Kristiyano. Amen? Amen. Sapagat pag nakita ng Lord Diyos, sabi niya, it's never too late to change. Ibig sabihin niyan, may pag-asa sa Lord. Amen. Babaguhin at babaguhin ng ating Panginoon. So, hindi pa ito ang huli, kapatid. Amen. Sabi mo, hindi pa ito huli. Hindi pa ito huli. Kasi minsan may nagsasabi, matanda na ako eh. Hindi ko na magagawa yan. No. Kahit ano pang edad mo, hindi pa huli yan. Minsan na may nagsasabi, bata pa ako, hindi ko pa kayang gawin yan. Habang bata ka nga, habang may lakas ka, gawin mo ang paglilingkod pagdating sa ating Amen. Amen? Amen? Hindi na sabihin mo, bata na ako. Wala. Pagdating sa edad, sa paglilingkod sa Panginoon, bata ka man, matanda ka man, uugot-ugot ka man, pero kapag ikaw ay patuloy na lingkod sa Panginoon, bibigyan ka ng lakas ng ating pagsabi na naman, may bago, laging sariwa. Amen? Ano ang bagay minsan sa kalagay mo, sa sarili mo, na akala mo ay huli na ang lahat, mga kapatid? Hindi po yan lahat. Lagi may new every morning. Amen. Kaya ako, di ba, sabi dyan, is every morning brings a new beginning. Sabi yan, every morning brings a new beginning. So, araw-araw. Amen. Amen? Araw-araw, merong ginagawang bago ang ating Panginoon sa buhay natin. Kaya nga po, di ba, pagising sa umaga, napakasarap. Yung parang pagbulat pa lang ng iyong mata, kung pagbuka pa lang ng iyong bibig, lagi mong tinatawag ang ating Panginoon. Bakit? Kasi laging may bago. Amen. Di ba? Ang sarap-sarap kuminat pag gigising ka sa umaga. Gabi po ngayon na, hindi po umaga. So, masarap po kasi pag sa umaga. Sino po na-try sa umaga na gumising siya tapos ang unang-unang hinanap niya ang Diyos? Ay, wala. Hala ko wala eh. Walang nagkasa pa ba? Kasi pag unang-unang hinanap mo ang Diyos, every morning brings a new beginning. Amen. Amen? Hindi tayo nilikha ng Diyos para matalo. Amen? Amen. Hindi mo nilikha ng Diyos para matalo. Hindi tayo nilikha ng Diyos para matalo. Kaya tayo nilikha ng Diyos para saan? Hindi pala. Nilikha ka ng Diyos para magtagumpay. Amen? Hindi ka nilikha ng Diyos para matalo. Nilikha ka ng Diyos, nilikha tayo ng Diyos para tayo ay magtagumpay. Kaya sabihin mo sa katabi mo, you are victorious. You are victorious. Sa buhay po kasi natin, meron po tayo tinatakbo. Sabi na yan, life track. Yan. Sa buhay ng isang Kristiyano, may tinatakbo tayo. Amen? Meron tayong kanyang-kanyang takbuhin. Tatakbo kayo ng credit. Tatakbo kayo sa Beko. Diba? Tatakbo sa house. Kumbaga marami tayong
buhay natin, minsan sa pamilya. Amen? Hindi yung kailangan takbuhan eh. Kasi sabi niya, laging may bago. So, meron tayong takbuhin para sa iyong pamilya. Meron kang takbuhin sa iyong magulang, sa iyong anak. Maging ako, may takbuhin din po ako sa aking pamilya na kailangan ko i-install sila pagdating sa harapan ng ating Panginoon. So, sino po dito yung may takbuhin sa kanyang pamilya? Kala ko, wala. Ibig sabihin, wala kayong malasakit sa pamilya niyo. Gusto niyo kayo na yung makakilala sa Panginoon. Diba? Lahat po tayo ay may takbuhin sa pamilya. So, may takbuhin tayo sa ating pamilya na ano po, na kailangan makakilala po sila sa ating Panginoon. Amen? Kailangan makakilala yung ating pamilya sa ating Diyos. Kasi sila yung tayo pinakakilala sa Lord. So, yung life track natin, ang takbuhin po natin sa kanila, kumbaga ipag-pray po sila sa Lord na makakilala po sila. Amen? So, kailangan mapalapit din po ang ating pamilya sa ating Panginoong Jesus. Kasi sa panahon po ngayon, sobra na po talaga ang kalakaran ng mundo. Kumbaga, magtitiis po ba na ikaw ay nakakilala sa Lord? Magtitiis po ba na ikaw ay binabago, pinapalago ng ating Panginoong Jesus? Pero ang iyong pamilya ba, hindi mo ba kayang isolving yan? Hindi mo ba kayang ilapit sa Panginoon? Yan yung takbuhin natin sa buhay. Amen? Na kailangan natin lahat tayo, hindi pa ito ang huli para hindi mo akayin ang iyong pamilya. So, ito yung takbuhin natin sa buhay. Marami sa number 1 yan, yung ating pamilya. Na kailangan natin akayin, na kailangan natin dalhin kasi pagdating ng Panginoon ng rapture, gusto mo ba sila ay maiiwan tapos ikaw ay papalit lang? So, hindi po, diba? So, dapat makita po sa atin, sa ating buhay po natin, ay tayo po ay lumalapit sa Panginoon. Kasi, ang buhay po natin, maraming takbuhin. Amen? Kaya, ramdam mo yung bigat. Ramdam mo yung parang may binibitbit kang karamdaman. Meron ramdam mo na parang may binibitbit kang kalooban. Sino mo dito yung maraming dala? Yung dala-dala sa puso. Dala-dala sa isip. Diba? So yung takbuhin natin araw-araw, yung takbuhin natin sa buhay, so ramdam natin yan pag merong bigat. Kumbaga merong bitbitin. Amen? Kumbaga ako magtitigan natin ang isang tawag doon na manlalaro. Ano ba tawag doon yung tumatakbo? Ha? Sa'yo yung tumatakbo, tatakbuhin. Yung runner, di ba? So diba sila, kapag tumatakbo sila, gusto nila magaan yung kanilang damit. Diba? Ang ikli ng short, nakasando, yung mga artista nga, naka-sports bra na lang. So, diba, gusto nila, pag tumatakbo sila, wala silang bitbitin na mabigat. Gusto nila magaan. So, ganun din sa ating buhay. Kapag tayo ay may takbuhin sa buhay, kailangan ito, kung ano yung nararamdaman mong bigat, dapat ilapit natin yan sa Lord. Hindi mahuli para hindi tayo maayos sa harapan ng ating Panginoon Jesus. Amen? So, kung titignan po natin, kailangan natin tumakbo ng pabilis sa Panginoon. Kaya lang, sa buhay nga po natin, may takbuhin tayo minsan, meron tayong hindrance. Sabi nga po sa number 1, throw off everything that hinders. So, merong hindrance sa ating buhay. Sa takbuhin natin sa Panginoon, mayroong bigat, mayroong humahadlang na kailangan mong itapon. Amen. Amen? Kasi napakasarap na tumatakbo ka sa paglilingkod sa Panginoon na napakagaan. Kapag merong bigat dito, ang hirap tumakbo, yan ang magpapahina. Yan yung dapat nating itapon. Yan yung magpapahina sa paglilingkod natin sa ating Panginoong Isus. Kaya sabi nga po sa Hebreo, chapter 12, verse 1, kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanan kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhin na sa ating harapan. So kaya nga po, dahil marami po na napapaligiran daw po tayo, sabi niya napapagaling tayo ng maraming saksi. So kailangan natin tanggalin to. Tanggalin natin to. So anumang balakid, amen? Sabi mo niya, di ba tanggalin? Sabi niya, anumang balakid at ang kasalanan na may kumakapit sa atin. So kailangan natin yan, kapatid. Ang kasalanan na yan dapat natin itapon. Amen. Amen? Anumang kasalanan na kumakapit sa atin, ito yung nagiging pabigat sa paglingkod natin sa Lord. Ito yung bitbitin natin sa harapan ng Diyos kung bakit hindi tayo makatakbo na maayos
kagalawakan sa buhay. Alam niyo po kung bakit minsan bumabagal ang takbuhin natin sa paglilingkod sa Lord at marami tayong bitbitin. Sino dito yung maraming bitbitin sa buhay? Halos lahat po, di ba? Kaya po minsan parang yung paglilingkod natin sa Lord bumabagal. Kasi meron tayong mga bitbitin sa buhay na ito ang nagpapahinder sa atin. Kaya dapat natin itapon ito. Kasi sinasabi mo, itapon mo na yan. Itapon na yan. Di mo, anumang bitbitin mo sa buhay, Anumang bitbitin mo sa buhay, na hindi nakalulugod sa Diyos, na hindi nakalulog sa Diyos, hindi ayon sa Diyos, hindi ayon sa Diyos, kailangan natin itong itapon. kailangan natin itong itapon. Sabi mo, itapon mo na yan. Itapon na yan. Yung kasalanan na, hindi yung katabi mo, itatapon mo. So lahat tayo, amen? Sabi ko nga sa Lord, tama-tama. Sabi ko, Lord, talagang pinana na kailangan. Kasi sa buhay ko natin, maraming bitbitin. Amen. Alam ko siguro ng mga nanay, tatay, sa buhay, marami po talagang bitbitin tayo sa buhay. Na ito yung nagpapabagal sa atin sa takbuhin natin sa paglilingkod sa Panginoon kung bakit tayo bumabagal. So, yung hinders na yan, dapat natin itapos sapagkat ang nagpapabagal sa atin sa paglilingkod sa Panginoon, sa takbuhin natin sa Panginoon, ay kailangan natin itapon. Kaya, kailangan natin aminin. Amen? Amen. Aminin natin yung bagay na alam natin, Lord, ito yung dapat kong tanggalin, Lord. Tinatapon ko na to, Lord. Yun yung kailangan natin para tayo ay makabilis sa paglilingkod sa ating Panginoon. So, kailangan natin kasi sa buhay na dapat itapon natin yung mga bagay na yan. Amen? Amen. Yan yung nagpapabagal. Sino po dito yung ilang taon na naglilingkod sa Lord? Ilang taon eh, pero nagtaas kayo ng kamay. Sabi ko, sino dito? Yung ilang taon na naglilingkod sa Lord, tapos nagtaas ng kamay. Ilang taon po kayo? Ilang taon po kayo naglilingkod sa Lord? So, meron 3 years, 5 years, 10 years, 15 years. Ang tanong, napabilis ba ang takbo mo sa paglilingkod sa Lord? Napabilisin sila. Di ba ang bagal? Di ba ang bagal po? So, kailangan natin itapon yung mga bagay yung mga bagay na nagpapabagal sa atin sa paglilingkod sa Panginoon na dapat natin ito itapon kasi ito yung nagiging dahilan kung bakit ikaw ay bumabagal sa paglilingkod sa ating Panginoon. So, kung baga, di ba, minsan may calling ka eh. Lahat naman tayo may calling. Sino dito naniwalang may calling siya? Calling nga, hindi may calling na. Calling. Yung pagtawag. Amen? Yan. Di ba minsan may pagtawag tayo, may calling ka eh. Amen? Na dapat nandun ka na. Tama po ba? Alam mo may calling ka na dapat na alam mo na dapat nandun ka na. Tumatakbo ka na dapat sa calling mo. Kaya lang dahil may hindrance. Kaya yung hindrance na yun ang dahilan kung bakit po tayo ay nagiging mahina, kung bakit yung calling natin sa Lord din natin nagagampanan kasi may hindrance. So dapat natin itapon yan. Amen? Amen po? Kasi yan yung hindrance, yung dahilan ng kasalanan, nagiging kahinaan natin sa buhay, yung instead na nandun ka na, instead na nandun ka na sa paglilingkod sa Lord, kaya lang bumabalik ka palagi doon sa dati mong ginagawa. So parang ang bagal. Kumbaga ilang step ka na lang, pero dahil bumabalik tayo sa bagay na ginagawa po natin, umapagalikod tayo, umapaatras tayo. So ibig sabihin nandun ka na dapat sa calling mo. Dapat nandun din pagtawag, lahat tayo pagtawag sa Diyos. Amen? Kaya lang dahil merong lang, may hindrance sa paglilingkod natin na hindi natin maitapon-tapon kung bakit bumabagal tayo sa paglilingkod sa Panginoong Hesus. Amen? Kasi na dapat nandun na tayo sa calling natin eh. Hindi ka nalang attender dapat eh. Sa tagal mong nag-church, kailangan na ginagawa na tayo sa Lord. Amen. Kailangan nagsusolving ka na, kailangan nagpa-Bible study ka na, nagpipray ka na, kumbaga parang pinakikilala mo na si Christ kasi yun yung takbuhin natin sa paglilingkod sa Lord. Na kailangan bumibilis tayo sa pagtakbo, sa paglilingkod natin sa Lord.
itapon. Hindi ko kailangan isa-isahin kung ano yung bitbitin natin kasi alam naman natin sa bawat isa na kung ano yung mga bitbitin natin sa buhay. Minsan, problema mo yung anak mo, makulit, tigas ng ulo, di ba? Minsan, problema mo yung kapitbahay mo, marites, lahat na lang minamarites sa'yo. Di ba, ang dami natin bitbitin na dapat na ikaw ay naglalakad na sa paglilingkod sa Lord dahil lahat dinadala mo, yan ang nagiging hadlang para ikaw ay bumilis sa pagtakbo sa Panginoong Hesus. Amen? Kaya kailangan tanggalin natin yung hindrance. Amen? Kaya dapat tumatakbo ka rin. Tumatakbo ka na dapat, kapatid. Huwag ka nang paatras. Dapat tumatakbo ka na tumatakbo habang marating mo ang finish line mo pagdating sa Panginoon. Kaya lang dahil sa panahon po natin ngayon, dahil maraming hindrance, maraming hadlang sa atin, marami tayong bitbitin sa takbuhin natin sa paglilingkod sa Lord. Kaya ngayon, bumabalik ka, paatras ka ng paatras ng paatras. So, nawawala ka sa paglilingkod sa Panginoong Hesus. Amen? Amen. Dapat tumatakbo na tayo eh. Amen? Amen. Sabi ko nga, nang inaaral ko po ito, sabi ko, Lord, tamang-tama. Kasi, totoo lang po, dapat po sa paglilingkod po namin, marami po kaming nagagawa. Kaya lang po, napapansin namin lately, parang gano'n. Kung usap-usap po kami. Parang gano'n, sabi ko, kasi nagtutrobak po kasi ako yung time na yun. Tapos sabi ko, Lord, ang daming nawala. Lord, ang daming nawala. Ang daming nawala. Tapos parang nagpa-flashback sa akin na ito yung bagay na nawala. Ito yung mga bagay na naging hadlang. Ito yung mga bagay na nagpapabagal sa paglilingkod. So sabi ko, Lord, ano po ba yung dapat namin gawin? So sabi ng Lord, hindi ba ito yung huli para tayo hindi magsimula ulit? So sabi ko, Lord, kailangan po namin magsimula ulit sa iyo. So, kailangan natin pag-alabin muli ang ating paglilingkod sa ating Panginoong Hesus. Amen? Kaya kailangan throw off. Kailangan i-throw off, may itapon mo yan. Ano man yung bigatin? Ano yung bitbitin mo na mabigat para ikaw ay hindi makatakbo sa paglilingkod mo sa Lord? Itapon mo yan. Amen. Amen? Amen. Amen? Kaya again, throw off everything that hinders. Kailangan natin itapon. Hindi ka makakatakbo sa paglilingkod mo sa Lord kapag marami kang daladala sa buhay mo. Kaya sabi nga po, submit yourself then to God, resist the devil and he will flee from you. Ibigay daw natin ang ating buhay sa ating Panginoong Hesus. Kapag binigay mo ang buhay mo sa ating Diyos, lalayuan ka ng diablo. Amen? Amen? Kasi kapag ibinigay natin yung buhay natin sa Lord, lalayuan natin o lalabanan natin ano mang masama na ginagawa ng kaaway sa buhay mo. Kasi sa paglilingkod natin, hindi ka talaga tatantanan. Yan, Mike Enriquez. Hindi ka talaga tatantanan ng kaaway o ni Satan o ng Diablo o ni Satanas. Kapag ikaw ay nakikita niya na maayos ang takbo mo sa paglilingkod sa Lord, hindi ka talaga niya tatantanan. Bibigyan ka niya talaga ng maraming pagsubok. Bibigyan ka niya talaga ng maraming dalahin sa puso. Bibigyan ka niya ng maraming bitbitin sa isip mo para ikaw ay mawalan ng focus sa Lord. Kaya sabi nga po, submit yourself then to God. Resist the devil and he will flee from you. Ibig sabihin nga, kapag nilabanan mo yan, nilayuan mo ang gawa ng kaaway. Nilayuan mo ang kasamaan. Nilayuan mo ang kasalanan. Lalayuan ka ng Diablo. Amen. Amen. Lalayuan niya tayo. Amen. Kaya dapat pala kailangan may gawin tayo. Amen. Amen? Amen. Para yung kasalanan o yung kahinaan na nararamdaman po natin sa ating espiritu o yung mga bagay na daladala po natin sa ating takbuhin pagdating sa Panginoon, kailangan pala may personal na may ginagawa tayo sa harapan ng ating Panginoong Hesus. Amen? Amen. Siguro minsan sa pangarap po natin, minsan hindi natin siguro, minsan may pangarap ka, hindi natupad. Kaya minsan, mas pinugusto mo yung pangarap mo, hindi mo maibigay yung sarili mo sa Panginoon. Kung bakit nagkakaroon tayo ng hindrance sa paglilingkod sa Lord. O kaya naman, minsan, kailangan rin takbuhin yung paglilingkod natin para yung ating pamilya ay madala natin sa harapan sa ating Panginoon. So, kaya lang minsan, kung bakit hindi
natin madala ang ating pamilya, baka minsan merong kapintasan o merong pangit na ugali natin na nakikita ng ating pamilya kung bakit hindi natin sila nadadala sa harapan ng Diyos. Amen? Amen? Kung baga parang meron tayong pag-uugali na dala-dala sa ating pagiging Kristiyano kung bakit hindi natin sila madala sa harapan ng ating Panginoong Hesus. Tama po ba? Isa yun ang nagiging dahilan kung bakit isang bumabagal ang paglilingkod natin sa Lord. Kasi totoo po, sa paglilingkod natin sa Lord, ang takbuhin natin sa Panginoon ay madala natin ang ating buong pamilya sa paglilingkod. Siguro minsan, kaya hindi natin sila madala sa harapan ng Diyos, meron tayong minsan kapintasan sa pag-uugali natin na minsan nakikita nila, bakit ako sasama? Ganyan ka. Ganyan si Satanas. Amen? Kaya sabi nga po, submit yourself. Kapag ibinigay mo ang buhay mo sa ating Panginoong Hesus, lahat ng takbuhin mo sa pamilya mo, ang Lord ang kikilos. Ang Lord ang kikilos. Amen? Ang mga kapitasan na meron tayo sa ating pag-uugali, sa ating buhay, tao lang tayo. Pero kapag ang Diyos ang kumilos, kaya sila dali ng ating Panginoong Hesus sa ating harapan ng ating Panginoon. Kaya lang, may hindrance. Amen? May hindrance. Baka nga, sabi ko nga, ano ba yung hindrance na yan? Baka minsan sa pag-uugali natin, hindi natin sila madala. Siguro may nagsabi, bakit ako sasama sa'yo? Ganyan ka nga. Diba? May hindrance. Amen? May hindrance ito. Kaya sabi nga, submit yourself to God, resist the devil. The devil, he will flee. Sabi po dyan. Amen? Kapag tayo daw po ay nilabanan natin yung masasama na ginagawa ng kaaway. Sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, ang kasalanan na meron sa atin o yung bagay na hindrance sa atin, lalayuan tayo ng ating Panginoon. Kaya sabi nga, submit yourself to God. Amen. Amen? Hindi yung parang close mo ba yung kasalanan? Amen? Hindi yung close mo ba? Kasi close mo yan, hindi ka lalayuan yan. Amen? Amen. Isang hadlang sa atin. Kasi minsan, akala natin, ang kaaway ay malayo na sa atin. No, hindi po. Kapag ikaw ay patuloy na tumatakbo sa paglilingkod sa Lord, malapit ang kaaway sa iyo. Sino ba naniniwala po dito? Amen? Bakit? Amen. Tanong ko po, bakit malapit ang kaaway sa iyo? Ano po? Diba sabi nila, Lord, kung kailan naglilingkod na ako sa iyo, bakit dumating pa yung ganitong problema? Lord, kung bakit nagbigay na ako ng buhay sa iyo, sinadmit ko na yung buhay ko sa iyo, bakit may ganito pa akong pagsubok na nararanasan? Bakit? Kasi si Satan nandyan. Binabantayan ka ni Satan para ikaw ay panghinaan, para ikaw ay bigyan ng hindrance sa paglilingkod mo. Kaya sabi nga, submit yourself. Amen? Kailangan natin ilapit. Kumbaga, minsan kasi tayo, sa buhay po natin, akala natin, pag tayo naglilingkod ay okay na. Akala natin wala ni kaaway, malayo na ang kaaway sa atin. So, hindi po ba natin nararamdaman ang pagsubok na nararanasan mo sa buhay, yung problema na nararanasan mo sa buhay, yung pala yung kaaway na inaakbay ay akbay-akbayan ka. Amen? Yung pala yun, akbay-akbay tayo ni Satanas sa paglalakad. Naglalakad ka, akala mo malayo ang kaaway. So yung pala, akbay-akbay ka ni Satanas. Hindi lang kasama. Close na close pa. Akbay na akbay pa. Kaya sabi nga po, di ba? Resist the devil and he will flee from you. Amen? Tatanggalin ang pag-aakbay sa iyo ni Satan kapag nag-submit ka sa ating Panginoong Jesucristo. Labanan mo ang masama. Amen? Labanan natin yan. Amen? Kasi alam niyo po sa sarili po natin, akala mo kaya mo. No, hindi mo kaya. Akala mo sa sarili mo, kung meron kang mataguyod na pamumuhay,
pangarap ka na natupad, na meron kang, ang tawag mo, marami kang milyong-milyong pera sa bangko, na akala mo, matatag na ang pamumuhay mo, matatag na ang buhay mo nung may labanan. Amen? Amen. Amen? Kaya kailangan ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus ay kailangan tumali sa ating paglilingkod. Kailangan bago mo maranasan ang kapangyarihan ng Diyos, sabi ng Lord, submit yourself then to God. Isubmit mo, ibigay mo ang buhay mo sa Panginoon para ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, ikaw ay akbay-akbay, yakap-yakap ng banal na Espiritu. Amen? Kung si Satan inaakbayan tayo dahil sa mga problema, dahil sa pagsubok na dumarating sa atin, kung bakit yan ang nagiging hadlang para tayo ay tumakbo na tumakbo sa paglilingkod sa Lord, tayo ay pinanghihinaan. Pero kapag ikaw ay nag-submit, ibinigay mo ang buhay mo sa Lord, buo-buo ang pananampalataya mo sa Panginoon, kapatid, hindi ka lang aakbayan ng banal na Espiritu, yayakapin ka pa ng banal na Espiritu. Maging sa kanyang salita, palalakasin ka ng ating Panginoong Kristo. Amen? Amen. Ano man dinadala mo sa iyong isipan, ano man dinadala mo sa iyong puso, ano man yung ginagawa mo sa pamumuhay, labanan mo ang masama. Amen. Ang kasamang ito, ang kasalanan ito, ay siyang magpapalayo sa atin sa paglilingkod sa Lord. So, ang gusto ko lang po sabihin sa inyo, submit. Amen? Kasi marami po sa atin ngayon, hindi na nagsasubmit ang buhay sa Lord. Paano ko po nasabi? Minsan sa buhay po nila, ay meron na akong kayamanan, okay na to, may kaligtasan na kami. Hindi po yun. Hindi tayo kaya maligtas. Amen? Ng mga bagay na meron sa mundo ito. Walang iba makakapagligtas sa atin. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo. Amen? Amen. Yun dito sa sarili niya na alam niya na simulan na born again siya. Yung kasalanan na dating meron siya, kumbaga, ano ba to? Submit yourself. Yung alam mo na ikaw ay na born again. Amen? Yung ikaw ay na born again, alam mo na born again ka, nakilala mo na ang Diyos. Diba sinatid mo na ang buhay mo pagdating sa Lord? Ano po ang nangyari? Diba nung nakakilala ka sa Panginoon? Diba yung kasalanan na meron tayo sa pamumuhay? Ano po nangyari? Diba parang nagkaroon ng wall? Diba po parang nagkaroon ng harang? Kasi bakit nag-submit ka eh? Amen? Amen? Nag-submit ka sa ating Panginoong Hesus. So, ano mga bagay na yun? Yun po ay tayo ay hanaluan. Amen? Amen. Hindi tayo sa mga bagay na paulit-ulit na naman tayo. Yung parang hirap ma-overcome. Pero nakilala mo ang Diyos, na-overcome mo eh. Amen. Amen? Amen. Sino po dito yung dati hindi niya pa nakikilala ang Diyos? Yung dala-dala niyang pagsubok sa buhay. Hindi siya nag-submit ng buhay niya sa Lord. Ano po yung nangyari? Diba parang pili mo, hindi mo ma-overcome? Pero nakilala mo ang ating Panginoong Jesucristo, yung kasalanan na itinapon mo, nilabanan mo, nilayuan mo, yung nagpahina sa'yo, in-low up mo, ano po ang nangyari? Diba parang may wall? May wall na nagpo-protect sa atin. Walang iba kundi ang banal na Espiritu na nagbibigay sa atin ng kalakasan. Amen? Kung baga naaalala ko po yung testimony po ni Pastor. Yan, lagi niyo po naririnig yan. Kumbaga, gas-gas na yung testimony. Kasi dito po kami binago ng Lord. At dito kami, talaga yung kasalanan na yun, doon talaga na yung tinapon namin yung mga kasalanan, yung mga pagsubok na yun, dito kami ginamit. At dito kami tumakbo sa paglilingkod sa Panginoong Hesus. Na hanggang ngayon ay patuloy kami sinasamahan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? So, naalala ko po yung testimony po ni Pastor sa kanyang buhay. Yung kanyang buhay po, di ba, nagtitestimony po siya, di ba, sabi niya, dati siya manginginom. Yes, ako pinagpapatuto sa inyo. Talagang manginginom po siya. Tanghali pa lang tanghali pa lang, aalis na ng bahay yan. Maliligo na yan, puporma na yan, tagang todo, mabago pa yan. Ang uwi niya na kinabukasan, alas 6 ng umaga. Iinom-inom na, talagang amoy alak yan, halos talagang buong magdamag, umiinom talaga siya. Minsan, hindi niya napipigil
tagang addiction po siya sa garilyo, talagang ilang pakete. Di ba si Cheska pa dati tagabili yun? Nakakailang kaha siya sa loob ng isang araw. So ang hirap niya tanggalin yun. Yung pag-iinom niya, yung pag-iigarin niya, pati yung pagdadrugs niya, talagang nag-aaway na po kami. Yung po yung time na parang hinihiwalayan na po siya kasi hindi po niya mapigilan yung vision na yun. Sabi ko, hindi ito yung talagang pinangarap ko. Ganun pa ako ng araw. Pero hanggang ngayon magkasama kami kasi bakit po? Dahil po yan sa paglilingkod namin sa ating Panginoon sa Kristo. Amen? So dati yung buhay na ang pangit, manginginom, athlete, naninigarilyo, kumbaga, ginagawa niya pa ng bababae. Yan ang buhay ni Pastor Dante. Ang buhay niya talaga, ang araw niya, yung gabi. Yung gabi ang ginagawa niyang araw. Yung araw ginagawa niyang gabi. Yan. Tulog siya sa araw. Sa gabi, buhay na buhay siya. Bakit? Kasi nandun siya nakakulong sa vision na yun. Nandun siya nakakulong sa mga bagay na hindi niya ma-overcome. Umiinom siya, nagdodroga siya, nagbababay siya araw-araw, gabi-gabi, kung nandun siya sa kumukuti-kutita. Alam niyo po yun? Yun po yung buhay niya dati. Pero alam niyo po, dahil hindi po kami sumuko sa Panginoong Hesus. Nag-pray po kami, pinag-pray po namin siya, halos ginagawa po namin kasi po, ako po yung unang, siya po yung unang nakakilala. Tapos ako po yung nakakilala rin po. Ako na rin po ay nag-digod sa Panginoon. Siya naman po yung umalis. So ako naman po, habang siya ay umalis doon, bumalik siya sa dating gawain niya, naninigarilyo, umiinom, nagdadras ng bababae. So, bumalik po siya, ako po yung nagpatuloy. Nagdigod po ako. So, ginawa po namin sa church po namin doon, ang ginawa, pinag-pray po namin siya, yung teacher po ni Pastor, nakaibig po sa Bible. Tapos yung teacher ni Pastor, meron po kami bulletin board doon po sa church po namin sa Manila. Eh, nakalagay po talaga doon, talagang tingin ko talaga yung picture niya. So, alam mo, ginagawa po yung prayer namin, morning, every gawain, o yung every na prayer po namin, ang ginagawa po namin, lahat po kami manggagawa, nililay hands po namin yung picture ng Pastor Remy. So alam niyo po, pinapatapon namin lahat, anong meron na ginagawa ng kaaway sa kanyang buhay. Pero alam niyo po, nang ito po yung nakakilala siya sa Lord, in-invite po kami ng kanyang kapatid, sabi, punta tayo sa Alaminos, sabi po ni Pastor po niya ng kanyang kapatid, sabi niya, magpupunta tayo sa 100 Island. Eh, sama naman po kami kasi akala namin outing. Sama po kami doon, so sumama kami. Pero hindi namin namalay, hindi namin alam. Sunday po, sabi nila, magsasamba lang. Pagkatapos ng samba, kami mag-100 Island. Siyempre, bilang Manila, laking Manila, sabi kami sa dagat. Sabi kami sa mga probinsya na magandang tanawin, may bundok. So, sama kami. So, ang nangyari po doon, yung time na sinabi nila service, hindi namin alam anniversary nila. Ang title po ng kanilang anniversary, outpouring po yata. Outpouring. So, di kami po, syempre kami, hindi manggaluhano, nakaganyan lang po kami. Si Pastor po yun, nakupas sa drugs. Kasi, ginawa po ni Pastor, pagpunta po namin dito sa Pangasinan, bawat gasolina, ihinto siya para lang mag-drugs. Yung po yung ginawa. So, ano po nangyari in short? Inadula po kami sa gawain po yun, na habang nagpipreach po ang pastor, habang humakanta sila, hindi namin nakalayan na tumutulong na pala yung luha namin. Inaabot kami ng ganong salita. Kaya sabi namin, pagdating sa anniversary, meron talagang binabago ang Diyos at meron pinakatagpo ang Diyos. Alam niyo po, ano po ang ginawa ng Lord? Yung ginawa po ng Diyos po doon, ang ginawa po sa Kanya, nang ibinigay niya ang buhay niya sa Panginoon, alam niyo po, instant po, nang nagsabi siya, Lord, gusto ko lang magbago. Yung time na yun, nandun po kami sa anniversary. Lord, isinusuko ko na yung buhay ko sa'yo. Alam niyo po, pagbalik po namin sa Manila, instant wala. Lahat ng gamit niya sa pagdadrugs, tinalas po namin sa Inodoro para wala talaga siyang magamit. Tapos yung mga kaibigan niya na pinupunta siya, niyayaya siya, nagtatago siya, sinasabi niya, sabihin mo wala ako, sabihin mo umalis ako. Ako naman po siyempre dahil gusto kong mabago, dahil kasi pinag-pray namin yun. So alam niyo ba nangyari? Yun nakilala niya ang Lord at nag-submit siya ng buhay niya sa Panginoon. Yung wall na sa kasalanan,
hinarangan ng Diyos yung wall na yon para ang kasalanan ay hindi siya balikan. So kailangan submit yourself to God. Amen. Kailangan natin yan para kung ano man yung bagay na ginagawa ng kaaway sa'yo, isubmit mo ang buhay mo sa Lord. Ano ang gagawin sa'yo ng Lord? Muli kang malalakasin. May bagong gagawin ng Diyos sa buhay mo. May bagong saliwa. May saliwa. May bagong araw-araw na ginagawa ang Diyos sa buhay mo. Amen. Kapag tayo po ay merong matinding relasyon sa Lord, may bagong ginagawa ang Diyos sa buhay mo. Amen? Amen? Ma-overcome ko yan, kapatid. Kaya sa tingin mo, hopeless na, wala nang pag-asa. No. It's never too late to start again. Amen? Hindi pa ito ang huli para ikaw ay maguhin ng ating Panginoong Hesus. Kaya kailangan itapon natin yan, anumang hindrance sa paglilingkod natin. Pangalawa, offer your whole life to God. Para tayo po pala sa takbuhin po natin, na tayo ay mapabilis sa paglilingkod sa Lord, i-offer mo ang buhay mo pagdating sa Lord. Kasi minsan, dito po tayo, minsan kulang eh. Minsan kulang po tayo na maibigay yung oras o yung panahon o yung buhay natin sa ating Panginoon Jesus. Para bang sa iba, kapag binigay ang buhay, akala nila, lugi na sila. Tama po? Pag ibinigay nila ang buhay nila sa ating Panginoong Jesus, parang akala nila ay lugi na sila. Pero alam niyo po, habang ang buhay mo ay ibinibigay mo para maglingkod sa ating Panginoong Jesus, hindi mo ba alam, kapatid, mas lalo kang bumibili sa paglilingkod sa ating Panginoong Jesus. Amen? Amen. Yung sasabihin na, huli na ang lahat, hindi ko na kaya maglingkod. No, kapatid. Kaya-kaya mo yan. Ito ang simula. Ito ang oras para muli kang lumapit sa ating Panginoong Jesus. Amen? Amen. Minsan siguro sinasabi ng mga ibang tao yan, offer your whole life to God. Siguro akala nila kapag naglingkod sila sa Lord, ibinigay nila ang buhay nila pagdating sa Panginoon. Naglingkod sila ng todo pagdating sa Panginoon. Akala nila, iisipin nila, ikinukulong na yata kami sa apat ng sulok ng church na ito eh. Yung minsan ang akala ng tao na ay, pag binigay ko yung buhay ko sa Panginoon, ikukulong na kami sa apat ng sulok ng building na ito. Hindi, kapatid. Ganun po ba yung pakiramdam nyo? Ganun po ba yung kaisipan nyo? Kapag nagbigay ka ng buhay sa ating Panginoong Jesus, akala mo ikukulong ka na sa apat ng sulok ng simbahan ito. Ganun po ba ang kaisipan? Hindi po, di ba? Kapag nagbigay ko tayo ng buhay sa Lord, akala ng iba ay lugi. Akala ng iba, kapag nagbigay ka ng buhay pagdating sa Panginoon, akala nila wala nang saysay. Kanino po ba ang buhay? Kanino po ang buhay? Di ba sa kanya po galing? Yan hinila mo, yan kagalakasan mo, yan pagpagdawin mo, yan yung katayuan mo sa buhay, yan buhay na tinatamasa mo araw-araw, galing yan sa Diyos. Kaya mo sabihin, galing sa akin to, no. Ang buhay mo, kapatid, ang buhay natin lahat ay galing sa Diyos. Sa'yo yan. Kaya bakit mo ipagdadamot ang buhay mo sa harapan ng ating Panginoong Hesus? Amen? Sa Kanya galing ang ating buhay. Sa bawat buhay po natin, hindi ito kawalan. Sa bawat buhay po natin, may masayang ibinibigay ang Diyos sa buhay natin. Kaya sabi nga, offer your whole life to God. Sabi nga po sa Roma chapter 12 verse 1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na iaalay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat sa pagsamba ninyo sa Diyos. Ito po yung ini-encourage tayo ni Pablo. Ito po yung encourage ni Pablo sa kanyang kapatiran. So alam niyo po, ini-encourage din po tayo. Amen? Amen. Ini-encourage ko po ang bawat isa pong narito sa ating church na ito. Brother, sister, ituloy po natin
yung buhay natin sa Lord. Amen? Amen. Ibigay mo ng buong buo ang buhay mo pagdating sa Diyos. Alam niyo po, pag binigay natin ang buong buo, ilang beses kasiguraduhan ng ating buhay. Amen. Hindi mababaliwala ang buhay mo, kapatid. Kapag binigay mo ang buhay mo sa Diyos, hindi mababaliwala ang buhay mo, kapatid. Amen? Amen. Hindi ito yung panahon na ang buhay natin ay kailangan na andito lang. Hindi po eh. Kailangan ang buhay po natin ay papalapit ng papalapit sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Bakit? Malapit na dumating ang Diyos. Di ba marami po kayo natin kasi sila, Jesus is coming! Jesus is coming! Jesus is coming! Malapit na dumating ang Lord. So kailangan natin ibigay ang buhay natin ng buong buo sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Maging totoo tayo sa paglilingkod pagdating sa Panginoon. Amen? Amen. At maging totoo tayo na ibinibigay natin ang buhay natin sa Panginoon. Ibigay natin ng buong buo. Di ba sabi nga po sa Bible, sabi nga po, di ba, meron akong ayaw sa iyo. Ikaw ay malamig o maligamgam. Pag tayo na po pala ay ganun, isusuka ka. Tama po? Amen? Ayaw ng Diyos na tayo ay malamig. Ayaw ng Diyos na tayo ay maligamgam sapagkat gusto ng Diyos tayo ay nagpapatuloy sa pagiging mainit sa Kanya. Amen. Kung sabi ko nga po, tinanong ko kanina, sino dito ng lamig? Sino dito ng hinaan? Sino dito na akala niya wala na siyang pag-asa sa buhay? It's never too late to start again, kapatid. Kung Amen. ikaw ng lamig, kung ikaw ay naging maligam sa Diyos, gusto ng Lord sa oras mo, magpatuloy ka sa pagiging mainit sa Diyos. Amen. Yung pagiging mo sa Lord, kailangan buo-buo. Katulad po ng sinabi ni Pablo. Sabi ni Pablo po dyan, nakikiusap ako sa inyo. Ibigay natin ang buo ang buhay natin sa Diyos. Ito na yung panahon na para tayo ay magseryoso. Magseryoso pagdating sa harapan ng Panginoon. Sabi nga po dyan, give yourself to God. Give Him everything you are, everything you hope to be, all your dreams, vision, hope, and desire. Make everything His, and He will demonstrate His power through your life. Ibigay natin ang lahat ng meron tayo. Ibigay natin ano mang meron tayong tinatamasa sa buhay. Yung pagpapalang meron ka ngayon, kailangan mong rin ibigay sa Lord yan kasi meron tayong tinatamasa na galing sa Panginoon. Amen. Amen? Paano meron ka? Galing sa Lord yan. Amen? Amen. Paano mo yung tinatamasa mo sa buhay? Galing sa Lord yan. Lahat yan ay galing sa Diyos. Amen. Kaya sino po ang lugi? Nang ikaw ba ay nagbigay ng buhay sa Lord at naglingkod ng todo sa Panginoon, nalugi ka ba? Lahat ng tinatamasa mo na meron ka sa buhay, galing sa Lord yan, hindi sa'yo galing yan. Huwag mo sasabihin, kaya ako nagtagumpay dahil nagtrabaho ko ng todo, kaya ako nagtagumpay dahil sa kalakasan ko, dahil sa katalinuhan ko, dahil sa katulungan ko, dahil sa kakayanan ko, dahil sa kakagaling ko. No! Galing yan sa Lord! Amen. Galing yan sa Lord! Amen. Kaya kailangan ibigay mo ng buong buo. Amen? Hindi ka lugi kapag binigay mo yan ng buong buo. Wala po ako nakitang naglingkod sa Diyos na nalugi. Kayo po ang tatanungin ko, simula naglingkod ka sa Diyos, nalugi ka ba? Naghirap ba ang buhay mo? Parang hindi kayo kumilingkod. Parang po kayo nalugi. Parang po kayo naghirap. Naghirap ba ang buhay mo, kapatid? Nawalan ka ba ng pera? Nawalan ka ba ng kabuhayan? Nawalan ka ba ng trabaho? Hindi! Dahil naglilingkod ka sa Diyos, kaya ang Diyos binibigay ang lahat sa iyo. Dahil yan. Okay? Wala akong nakita naglingkod sa Diyos na nalugi. Siguro nakita ko lang nalugi
ngayon, galing sa Lord yan. Amen. Araw-araw binibigyan ka ng hininga. Amen. Araw-araw binibigyan ka ng bagong buhay. Amen. Araw-araw binibigyan ka ng lakas ng Lord. Amen. Amen? Amen. Hindi sa'yo yan. Amen. Hindi sa katabi mo, hindi sa'yo yan. Hindi sa'yo yan. Bakit pagdadamit mo ang buhay mo sa Lord? Isang ganyan lang ng Diyos, pwedeng mawala ang hininga natin. Pero dahil naglilingkod ka sa Diyos, ibinibigay, ibinubuhos niya ang bagong buhay para sa iyo. Amen. Pinagpapala ang buhay ng ating Panginoon. Pinagpapala po ng ating Panginoon sa ating buhay. Ito yung panahon na huwag na tayong patumpik-tumpik pa sa paglilingkod sa Lord. Huwag ka na naglalaro-laro sa paglilingkod. Kasi karamihan po ngayon, marami naglalaro-laro na lang sa lingkod. Patumpik-tumpik pa sa paglilingkod. Huwag na po tayo ganun. Yung wala na pong dating sa kanya yung salita ng Diyos. Yung kumbaga, kumbaga sinabi nga po, di ba ni Pablo, nakikiusap ako sa inyo mga kapatid. Kaya ni Pablo, di ba nakiusap po siya. Pero di po kami ni Pastor. Nakikiusap po kami sa inyo. Ibigay niyo po ang inyong buong buo ng buhay mo sa Panginoon, sa paglilingkod. Bakit? Sa Diyos may katiyakan. Amen? May tiyak, may buong buo na ibibigay ang Diyos sa atin na makikita mo ang kapangyarihan ng Diyos ay dumadaloy sa buhay nyo. Amen? Kaya bigyan natin ang buong buo ang ating buhay pagdating sa Panginoon. Amen? Amen. Yung una, ano po sabi, may hindrance kung bakit hindi tayo nakakapagpatuloy at nagpapabagal sa paglilingkod natin sa Lord na kailangan natin itapon. Pangalawa, ang sabi po, di ba, ibigay natin yung buhay natin to the whole life. Ibigay natin sa Panginoon. Pangatlo, para tayo daw po pala ay patuloy na naglilingkod sa Panginoon at mabilis ang pagtakbo natin sa paglilingkod sa Lord. Pangatlo, love Him, our God, with all our heart. Ito ang dapat natin ginagawa. Mahalin mo ang Diyos. Mahalin mo ang Diyos. Mahalin natin ang Diyos. Mahalin mo ang Diyos na nagbigay ng pag-ibig sa iyo. Amen? Yung buong puso, sabi, love Him, our God, with all our heart. Buong puso na dapat ibinibigay natin sa ating Panginoong Isus. Buong buo, wag ang ating sarili. Amen? Amen. Alam niyo po yun? Yung inyong sarili po, di ba? Mahal na mahal niyo po yan. Mahal na mahal din po yan ng Lord. Kaya sabi ng Lord, buong buo, ibigay niyo sa akin. Amen? Amen. Marami po, kung babasahin po natin sa Biblia, marami pong salita sa Biblia na inulit-ulit na mahalin natin ng Diyos. Basahin tayo po natin isa-isa. Sabi po dito sa Deuteronomy 6:5, sabi, love the Lord your God with all your heart, with all your strength, and with all your soul, and with all your strength. Sumunod, and he said to him, you should love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. This is the great and first commandment. Sabi po sa Matthew chapter 22, verse 37 to 38. Sabi sa Mark chapter 12, verse 30, love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. Sabi po sa Luke chapter 10, verse 27, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind. Sabi po dito, Sister, bakit kailangan mo pa ulit-ulit na binabasa yan sa amin? Bakit kailangan pa ulit-ulit sapagkat gusto ng Diyos na ang puso natin ay talagang buong-buong umiibig sa Kanya. Maraming salita, maraming sa Biblia na inulit na buong-buo na kailangan ibigin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Kapatid, mahalin mo ang Lord ang buong buo. Amen? Yan kasi sabi sa Bible. Love your heart. Sabi niya, buong-buo, mahalin mo ang Panginoon. Ng iyong buong kaluluwa, ng buong iyong lakas, ng iyong pag-iisip. Amen? Kasi hindi tayo pwedeng maglingkod ng dalawa sa Panginoon. Amen? Minsan mahal natin ang Diyos, minsan hindi natin, minsan hindi tayo naglilingkod sa Lord. Huwag ganon, sabihin mo. Minsan mahal mo ang Diyos. Minsan
hindi ka naglilingkod sa Diyos. Sabi mo, wag ganon. Mamahalin mo lang ba ang Diyos pag puro-puro ka ng pagpapala? Pero hindi ka na maglilingkod sa Diyos pag puro-puro ka ng paglilingkod, puro-puro ka ng problema sa buhay. Hindi mo wag ganon. Hindi mo tayo dapat ganon, kapatid. Amen? Sabi mo, hindi tayo dapat ganon, kapatid. Kasi kung talagang mahal po natin ang Diyos, tayo mismo ay mamahalin natin siya ang buong puso, buong kaluluwa, buong kalakasan, buong pag-iisip. Kaya po inulit-ulit ko po yan na binasa sa inyo. Paulit-ulit na binabanggit po yan sa Bible para mailagay sa puso at isipan natin. Amen. Kaya paulit-ulit na binabanggit sa Bible yan para matatak sa puso mo, Amen. para matatak sa isip mo, kapatid. Mula noon, Old Testament, hanggang sa New Testament, hanggang ngayon sa kasalukuyan natin ngayon. Sabi niya, mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa. Huwag tayong magmahal na para bagang alam na Sunday na lang ako magpapakapuspos. Huwag ganun. Amen? Kung sabihin, mahal mo ang Diyos, Sunday na lang ako magpapakapuspos. So sa Sunday ka lang mangingisay. Pero pag hindi ka mangingisay, para kang poste dyan. Huwag ganun, sabihin mo. Hindi ganun kasi ang pagmamahal sa Diyos. Amen. Amen? Amen. Kumbaga, minsan, pag mahal natin, sinasabi natin, mahal natin ang Lord, minsan ganito po, mahal mo ang Diyos ng Sunday, puspus ka. Sobra, puspus ka, dumadapa ka dyan, umiiyak ka dyan. Pag Monday na, wala na yung kapuspusan, wala na yung pag-iyak sa Lord, wala na yung pagluhod sa Lord, wala na ang pagmamahal sa Lord. Bakit? May struggle ka na sa buhay eh. So, ganun po ba ang pagmamahal sa Diyos? Sunday ka lang magmamahal, pero pag Monday, puro ka ng struggle, hindi mo na mamahalin ng Diyos? Hindi po dapat. Kailangan hindi mawawala ang pag-ibig natin sa Diyos. Amen? Amen. Hindi dapat bumababa o nangihina. Yung pag-ibig natin sa Diyos dapat mas lalong umiinit. Amen? Amen. Kaya nga po ang salita ng Diyos, di ba, nagpapaalala sa atin. Kaya inulit-ulit po sa Mark, sa Luke, na ulit-ulit ang mahalin natin ang Diyos kasi nagpapaalala sa atin. Amen? Amen. Kaya dapat mahalin natin ang buong ang Diyos. Amen. Ano po yung una? Itapon natin kung ano yung humadlang. Pangalawa, ibigay natin ang buo ang buhay natin sa Lord. Pangatlo, mahalin mo ang buong puso at kaluluwa, buong lakas at buong pag-isip ang Diyos. Pang-apat, na para tayo ay patuloy na tumatakbo sa ating Panginoon, para tayo anumang bagay na ginagawa ng kaaway, para tayo ay patuloy na tumatakbo sa Lord at hindi tayo panghihinaan. Pang-apat, love God without pretending. Mahalin natin ang Diyos na walang pagkukunwari. Sa panahon ngayon, maraming tao na ganyan ang mukha, dalawa. May malungkot, may ngingiti. Minsan sa paglilingkod, ganyan din, dalawa na rin ang mukha. Kaya sabi yan, love God without pretending. Amen? Mahalin natin ang Diyos na walang pagkukunwari. Sabihin mo sa katabi mo, mahalin mo ang Diyos. Mahalin mo ang Diyos. Na walang pagkukunwari. Ang walang pagkukunwari. Sister, bakit mo naman sinasabi yan? Marami pumupunta sa church na ang puso. Maraming pumupunta sa church, ang puso ay nagkukunwari. Sino po hindi nagkukunwari? Yes, Lord, akala ko may magtataas ng kamay. Glory to God! Wala po yung nagkukunwari dito. Amen? Lahat pala ay totoo sa Lord. Lahat pala ay umiibig ng buong buo sa Diyos. Lahat pala ay nagbibigay ng buhay sa Diyos. Amen. Marami po kasi sa kwento sa Bible na nagpapakita po talaga na minsan nagkukunwari ang tao. Minsan, kapag hindi nalulugod ang Diyos sa buhay
buhay po natin. Kapag tayo po ay nagkakaroon ng action o yung pagsamba na pagkukunwari, ayaw po ng Diyos yun. Yung sasabihin po natin na without pretending, mahalin natin siya na walang pagkukunwari. Mga kapatid, malapit na po dumating ang Diyos. Kaya sino po dito yung hindi nagkukunwari? Malapit na po dumating ang Diyos. Yung nagsasabi, mahal ko ang Diyos. Hindi ako nagkukunwari. Malapit na kasi dumating ang Diyos. So alam niyo po, habang pinag-aaralan ko po ito, mas lalo po ako nag-pray. Mas lalo ko po pinag-pray sa Panginoon na sabi ko, yung mga nawala, sabi ko, Lord, yung mga nawala sa paglilingkod, yung mga taong dati na mainit sa paglilingkod sa'yo, yung mga taong dating ginagamit mo sa paglilingkod sa'yo. Alam niyo po, lalo po ako nag-pray ng todo sa Lord. Sabi ko, ngayon wala na po sila, Lord. Malayo na ang kanilang puso sa'yo. Malayo na ang puso nila sa'yo, Panginoong Jesus. Sabi ko, Lord, tulungan mo kami kung paano namin sila muli mai-encourage. Na mai-encourage namin everyone na sa paglilingkod ay kailangan natin muling bumalik. Na hindi ito ang huling panahon. Hindi ito yung huli para tayo ay hindi muling magsimula sa ating Panginoong Jesus. Kaya po ako nagtutroma. Sabi ko, Lord, ang daming nawala. Lord, ang daming dating mainit sa'yo na ginagamit mo, Lord. Nawala na sa church na ito, Lord. Sabi ko, Lord, tulungan mo kami, bigyan mo kami ng espiritu na ma-encourage namin everyone na muli namin silang makasama sa paglilingkod. So, alam niyo po, sa paglilingkod po natin sa Diyos, marami na po kasi ang nagpupunwari. Huwag tayong magpanggap na okay tayo. Huwag mo sabihin, huwag kang magpapanggap, okay ako, malakas ako. Pero ang totoo pala, daka na ang mga espiritu. Yes! Marami ngayon sa church ngayon, pretending. Sabi, sister, okay lang ako. Sister, okay ako, malakas ako. Malakas ako. Pero ang totoo, dapang-dapa na ang espiritu mo. Kaya hindi ito ang huli. Para ikaw ay hindi mag-start muli sa Panginoon. Sa panahon natin ngayon, maraming pretending. Maraming nagkukunwari. Akala nila malakas sila. Nakikita niyo yun, di ba? Nakangiti yung isa. Ganun po siya. Pero, katotoo sa kaloob-looban, kukunwari. So, ini-encourage ko po ang lahat. Huwag po tayo magkunwari sa paglingkod sa ating Panginoon Jesus. Minsan, okay lang ako, sister. Pastor, okay lang ako, pero ang totoong hinang-hinakan. Pero ang totoong hinang-hina na tayo, hindi masamang umamin. Amen? Amen. Pero nga po nakausap, sabi niya, sister, ano yung gagawin ko, sister? Kasi hindi ko na kaya, sabi niya, hinang-hina na ako. So, syempre, in-encourage ko siya. Na ako, tama talaga. So, alam niyo po, maging kami, nangihina rin po kami. Hindi rin po kami insented dito. Kami rin po ay nangihina. Minsan yung ating pastor, nangihina rin siya. Pero never natin siyang nakita at tinanghinaan sa Lord. Amen. Kami nangihina din. Si pastor, yung pastor na nangangalaga ng inyong kaluluwa, nangihina rin yan. Pero never namin nakita na nanghina siya sa harapan ng Diyos. Kasi kailangan hindi tayo nagkukunwari. Hindi masamang umamin sa Lord. Lord, di ko na kaya. Lord, mahina na ako. Lord, naglag na ako. Lord, dapan-dapa na ang Espiritu. Yan ang gusto ng ating Panginoong Isus na umaamin ka sa kanyang harapan. Amen? Laging nandiyan ang presensya ng Diyos na laging nagpapalakas sa iyo. Kaya ka nangihina, kaya ka nawawalan ng pag-asa. Sa tingin mo na parang wala nang patutunguhan ang iyong ginagawa. Kumbaga, sa tingin mo dahil kulang na tayo sa salita ng Diyos, kaya ka nagkukulang. Di ba basa ka ng salita ng Diyos? Amen? Amen. Huwag mo ipapakita na okay ka. Ang nagkukunwari, marami ang kasaway. Sa pagkukunwari na yan, minsan,
pinapakita mo sa tao na parang bang okay ka, malakas ka, magaling ang pagsayaw mo, ibinibigay mo sa Lord, pero yung kaloob-looban mo ay nagkukunwaring okay. Pero ang totoo palang hinang-hinakan na baksak na pala ang iyong espiritu. Walang masamang umamin sa harapan ng Diyos. Amen? Ang totoo po dyan, nalulugod ang Diyos kapag ang puso natin na hindi totoo sa Kanya. Kapag alam natin na tayo ay na hindi tayo karapat-dapat sa Diyos, alam niyo po, gusto ng Diyos po yan, inaamin natin sa Kanya, Lord, hindi ko naging totoo yung puso ko sa iyo. Lord, yung puso ko, Lord, ay hinang-hinana, Lord, yung pananampalataya ko, hinang-hinana. Yan yung gusto ng Lord para muli kang palakasin. Kaya sabi niya, love God without pretending. Huwag kang magpupunwaring okay. Kung baga, minsan alam natin na, minsan, tumutugtog ka, oo, minsan, umaawit ka. Pwede mong sabihin na gusto kong mag-worship sa Lord. Pwede kang umiyak sa Lord. Kapag sinabi mo, Lord, ayoko nang magkunwari, mahal na mahal kita. Gawin mo yung kapatid. Kapag ginawa mo yun, doon nalulugod ang Diyos sa atin. Kaya, alam niyo po, sa gabi nito, ang panalangin ko po, mamaya po pagkatapos ng ating service, magkaroon po tayo ng moment with God. Nung hindi ka nagkukunwari sa pagsamba. Kasi maraming nagkukunwari sa pagpupuri sa Lord. Yung kanilang action, yung kanilang paggalaw, yung pakitang gilas sa kanilang pagsayaw o sa pag-awit, sa pagtugtog, sa pagtaas ng kamay. Yung pakitang gilas na yun, yung pakitang tao lang, ayaw ng Diyos yung kapatid. Amen? Alam ng Diyos, alam mo at alam mo, sa gabi ito, ang mensaheng ito ng ating Panginoong Jesus, ito ay isang paalala lang sa atin. Malapit na siya dumating, kapatid. At yung panahon na marinig natin yung ganitong mensahe, yung ganitong marinig natin, habang papalapit na dumating ang ating Panginoon, dapat tayo ay pabuti ng pabuti. Dapat tayo ay patotoo ng patotoo. Hindi tayo nagpipretending sa harapan ng Diyos. Bakit? Kasi dapat pabanal tayo ng pabanal. Paayos tayo ng paayos. Habang narinig mo ang ganitong mga mensahe at sinisigaw, Jesus is coming, dapat tayo ay pabuti ng pabuti. Dapat tayo palago ng palago. Dapat tayo pabanal ng pabanal. Dapat tayo paayos ng paayos. Hindi tayo nagpipretending sa harapan ng ating Panginoong Jesus. Amen? Kapag narinig mo yung ganitong mensahe, manatili ka, kapatid. Manatili tayo sa buhay manatili tayo sa buhay na hindi nagpupunwari. Dapat nananatili ka na buong-buong mong minamahal ng Diyos. Manatili ka sa paglilingkod na walang pagpupunwari. Amen? Amen. Sabi nga po to, you are loved beyond measure. Though we are incomplete, God loves us completely. Though we are imperfect, He loves us perfectly. Though we may feel lost and without compass, God's love encompasses us completely. He loves every one of us, even those who are prone, rejected, awkward, sorrowful, or broken. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Kaya po itong nangyayari na sign na malapit ng dumating ang ating Diyos, na ipinapakita na malapit ng dumating ang ating Panginoong Jesus, malapit ng dumating ang ating Diyos na maraming sign na ipinapakita. Kapatid, tatanungin kita, kamusta na ba ang pag-ibig mo sa Diyos? Kamusta na ang pag-ibig mo sa Diyos? Kaya ba natin mahalin ang Diyos na walang halong pagkukunwari? Sabi nga po, di ba, yung pag-ibig daw po ng Diyos ay hindi kayang sukatin. Sabi nga po sa Efeso chapter 3, verse 17 to 19, naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng iyong pananalig. Dalangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gawain upang inyong lubusang maunawaan kasama ng aming hinilang na Diyos kung gaano kalawak, kahaba, kataas at kalalim ang kanyang pag-ibig. Sabi po dito, ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gawain.
gawain sa paglilingkod sa ating ministeryo. Na lagi daw dapat maging ugat ang pag-ibig. Ito ay maging pundasyon sa lahat ng ating gawain. Upang lubusan natin maunawaan yung mga hinirang ng Diyos. Tayo po'y hinirang ng Diyos na kailangan lahat po tayo ay gumagawa sa Panginoon na walang pagkukunwari. Amen? Amen po. Tayong lahat ay hinirang ng Diyos. Kaya sabihin mo sa katabi mo, hinirang ka ng Diyos. Hinirang ka ng Diyos. Anak ka kasi ng Diyos eh. Amen? Amen. Anak ka ng Diyos kung gaano kalawak, sabi diyan, kung gaano kalawak, kahaba, kataas, kalalim ang kanyang pag-ibig, grabe tayong minahal ng Diyos. Grabe ang pagmamahal ng Diyos. Kaya naman kapatid, yung ating pag-ibig sa Kanya, alam niyo dapat, yung ating pag-ibig sa Kanya, dapat ibinibigay natin ang ating sarili sa ating Panginoon na walang halong pagkukunwari pagdating sa paglilingkod. May pagkakataon na minsan nagkukunwari tayo. May pagkakataon minsan pakitang tao lang tayo. Meron minsan may para bagang masasabi na nga, nag-worship ka, nagtataas ka ng kamay. Pero alam natin sa ating sarili kung ito ay pagkukunwari lang. Yes, marami dyan. Nakita mo, nagtataas ng kamay, nag-worship, pero minsan yung action na yun, minsan pagkukunwari lang, masabi lang siya marunong nag-worship sa room. Pero sabi na Lord, kailangan buong-buo. Huwag tayo magbibigay ng paglilingkod sa Lord na may pagkukunwari. Amen? Amen. Minsan may pabribo, huwag po ganun. Sa ministry po natin dapat tayo po ay buong-buo na nagbibigay sa Lord. Amen? Paalala po ng Lord sa atin yan. Number 5, worship Him, our God, without reservation. Sabihin natin sa ating Diyos kung sasabihin natin sa Diyos, Lord, wala akong reservation sa iyo. Yan yung hinahanap ng Diyos, yung walang reservation. Sabi niya, worship Him, our God, without reservation. Ang gusto ng Lord sa paglilingkod ay walang reservation. Amen. Sa panahon ngayon, maraming reservation na ang tao sa kanyang buhay. Alam niyo po ba yan ang hinahanap po ng Diyos? Yung totoong pagsamba sa Kanya. True worship. True worship. But the hours and coming and now is when the true worshiper will worship the Father in spirit and truth, for the Father is seeking such to meet Him. God is spirit, and those who worship Him must worship and in spirit and trust. Sabi po yan sa John chapter 4 verse 20-24. True worship. Ang Diyos ay naghahanap ng totoong nagpupuri sa Kanya. Ang Diyos ay naghahanap ng totoo. Ang espiritu ng tao ay totoo sa pagpupuri sa Kanya. Alam niyo po sa espiritu at katotohanan, sabi nga po sa John chapter 4 verse 20-24, subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa espiritu at sa katotohanan, sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang ninanais ng Ama. Ang Diyos ay espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa espiritu at sa katotohanan. Sa ating pagsamba, kapatid, sambahin natin ang Diyos ng buong buo. At ang ating pagsamba, yun ang gusto ng Lord na hindi tayo nagkukunwari. At sa ating pagsamba, yun yung gusto ng Lord na parang wala kang pakialam. Yung parang wala kang pakialam kahit ikaw ay pagpawisan, wala kang pakialam na ikaw ay na pagkamalan, na baliw. Yan yung gusto ng Lord sa totoong pag-worship eh. Nakita niyo po si King David? Di ba pinagkamalan siya ng kanyang asawa? Sabi niya, eto ba yung hari? Nababaliw na, pero yun ang gusto ng Lord. Yung true worship. Yung totoong nagpupuri sa Kanya. Wala kang pakialam kahit pagkamalang kang baliw. Amen? Wala kang pakialam kahit ikaw pagpawisan. Yan yung worship without reservation. Minsan kasi sumasamba tayo sa Lord para bang ayaw mo pagpawisan, ayaw mamawit ang iyong kamay, ayaw pagpawisan ng iyong kilikili. Minsan sa pag-worship, ayaw natin yan eh. Nag-deodorant ka naman.
bumibili sa Shopee. Diba? Minsan, sa pag-worship natin, kumbaga parang ayaw natin lumuhod. Kasi bakit? Madudumihan yung ating pantalon kasi bagong bili sa Shopee. Sayang, pwedeng ulitin bukas. Diba? Minsan, ayaw natin lumuhod sa pag-worship sa Panginoon kasi sinasabi natin ayaw mo lumuhod doon, ang sakit ng tuhod ko eh. Yan po ba yung totoong pagpupuri sa Lord? Minsan sa pag-worship, Lord, ayokong gumulong-gulong dyan. Yung panahon na dati na sumasamba ka sa Diyos, grabe. Sino po yung dito nakakaalala ng una niyang nakilala ang Diyos? Una niyang naranasan ang presence ng Lord. Di ba wala kang pakialam kahit tumutulo yung uhog mo? Di ba wala kang pakialam kahit pagkamalang kang may ganyan ang katabi mo? Di ba nang unang nakilala mo ang Diyos? Di ba nagtatalon ka pa? Wala kang pakialam kahit nabasal ba muna yung katabi mo? Di ba nang unang naranasan mo ang presensya ng Lord? Yung totoong pag-worship mo sa Kanya, di ba naranasan mong gumulong-gulong? Sino po dito yung naranasan niya yung ganyung pagsamba? Grabing pagsamba. Amen? Amen. Kumbaga nga po, di ba, si King David, hari. Pero sabi po sa Bible, hinubad niya yung kanyang damit na pagiging hari. Isinuot niya yung damit na pagiging alipin. At sabi pa niya, hindi pa rito ang aking gagawin. Pero ikaw, kapawisan lang ng kilikili mo, ayaw mo ba? Isa nga, nung unang makilala natin, Lord, sabi natin, Lord, maranasan ko lang ang grabing presensya mo, Lord. Mas pipiliin ko pa na pagpawisan, na bumaho para maranasan ang presensya mo. Sabi nga po diba sa Biblia, mas pipiliin ko na nasa isang araw sa presensya ng Diyos kaysa 1,000 taon na ganong kahalaga ang kanyang pagsamba. Kailangan ganong kahalaga ang ating pagsamba. Mas pipiliin natin yung presensya ng Lord kaysa sa 1,000 araw. Ngayon kapatid, gaano ka sumasamba sa Diyos? Gaano kahalaga ang pagsamba mo sa Diyos? Yan po yung pagsamba na ayaw mong pagpawisan, ayaw mong marumihan, hindi man lang makaluhod. Yan ba yung pag-worship na sinasabi na worship God without reservation? Sambahin natin siya na walang reservation sa ating paglilingkod. Yung magsamba ka sa Lord na wala kang tinitira sa sarili mo. Ibig sabihin, kapag ikaw ay nasa worship moment ka na sa Lord, buong kang sumasamba. Uulitin ko po, kapag ikaw ay nasa worship moment ka na sa harapan ng Diyos, buong kang sasamba. Amen? Amen. Buong kang sasamba, wala kang ititira. Wala kang ibang iniisip. Nag-worship ka. Minsan iniisip mo, hindi pa ba ito matatapos? Ang tagal naman, gusto ko lang umuwi. Ganun po ba ito totoong pag-worship? Minsan nag-worship ka, ang tagal mo matapos ni sister, hindi ko tuloy makikita si crush ko. Minsan nag-worship ka sa Lord, hindi pa ba matatapos si sister, anong oras na, 6:30 na. Hindi pa ako nakakabili ng ulam para sa pamilya ko. Yung po ba yung totoong worship? Hindi yan ang gusto ng pagsamba ng Diyos. Gusto ng Lord, buong-buo tayo sasamba sa Kanya. Yung wala kang pakialam sa iba. Yung ibig ko pang sabihin na wala kang pakialam sa iba, yung kahit magmukha kang baliw, yung sinasabi ko kung wala kang pakialam sa iba, yung kahit sa paningin ng iba ay para kang baliw, pero kung dun mo naman malulugot ang Diyos, okay lang yun. Yun yung pagsamba ng gusto ng Diyos sa atin. Kapag pinapatalog ka ng Diyos, pinapasayaw ka ng Diyos, pinasisigaw ka ng Diyos, pinaiiyak ka ng Diyos, gawin mo yun. Yun yung presensya ng Diyos. Doon mo mararanasan through worship. Sapagkat doon mo mararamdaman ang presensya ng ating Panginoong Jesucristo.
Bakit? Kasi kung ka lang nakatingin sa Kanya, sa pagsamba. Again, through worship. Tayo po lahat ay tumayo. Sabi nga po sa Lamentation chapter 3, verse 21 to 23. Yet this I call to mind, and therefore I have hope. Because of the Lord, great love we are not consumed, for His compassion never fail. They are new every morning, great is your faithfulness. Ang Diyos ay laging may bagong araw sa atin. Laging may bago sa atin, kaya kapatid, it's never too late to start again. Ang Diyos ay laging may bagong araw sa atin. Laging may bago. Kaya mga kapatid, it's never too late to start again. Kung alam mo sa sarili mo na lately, huminto ka na sa iyong takbuhin. Huminto ka na sa pananalangin mo sa pamilya mo. Kung alam mo lately, humina na ang iyong espiritu. Kung alam mo lately, nangihina ka na sa mga bagay na ginagawa sa iyo ng tao. O sa mga bagay na sinasabi sa iyo ng tao. Nangihina ka. Hindi pa huli ang lahat. Sapagkat ang Diyos tapat sa atin ang sinasamba at pinaglilingkuran. Kung tingin mo lately, naghina ka, nanglamig ka, nawalan ka ng pag-ibig sa Diyos, hindi ito ang huling kapatid. It's never too late to start again. Kung sabi mo ang Diyos, tumunod ka sa puso mo. Laging may progress. Laging may salita. Nagpangihintay sa pagsalita sa Panginoon. Nagpangihintay sa panalangin mo sa Panginoon. Hindi huli ang lahat. Ang Diyos ay naman na aming pinaglilingkuran at sinasamba. Laging may bagong umaga para sa iyo. Every morning, bringing you, bringing you. Hindi mo huli ang lahat. Alisin natin ang paghihina sa ating espiritu. Alisin natin ang kapalaran sa paulit-ulit nating ginagawa. Yun ang nagiging dahilan para tayo ay magpabagal o magpabigat. Ay umahalal sa pagkain natin sa Diyos. Tanggalin mo lang kapatid. Tanggalin mo yung mga bagay na yan. Yung mga bagay na umahalal para malating mo ang finish line. Lagi may bago sa buhay mo. Ano man ang ginagawa sa Diyos. Tanggalin mo ang minsan. Tanggalin mo ang pagkakalaki. May mga isang tubig sa simpa sa pagkakilala sa Diyos. Kapatid, tanggalin mo yung harang. Tanggalin mo yung harang para makarating ka sa finish line ng iyong pagkatawag sa Diyos. Yung mga pagkukunwaring puso, yung espiritu na nagkukunwari,
alisin natin yan sa ating buhay. Ito yung panahon at oras na huwag na tayong matumpik-tumpik pa sa ating pagkakilala at paglilingkod sa Diyos. Samahin natin siya ng buong puso. Grabe pag-ibig niya sa atin. Kung sa tingin mo matanda ka na, kung sa tingin mo wala kang magagawa, hindi pa huli ang lahat para maglingkod ka sa Lord. Kung sa tingin mo bata ka pa, wala kang magagawa, hindi pa huli ang lahat. Tayo po ay dapat ay matutong tumawag sa Diyos. Kausapin mo ng buong buo ang ating Panginoon Jesus sa iyong puso. Laging may bago. Laging may bagong ginagawa ang Diyos sa buhay mo. There I knew every morning. Araw-araw may pag-asa. Araw-araw may bagong ginagawa ang Diyos sa iyo. Tayo'y manalangin po sa ating Panginoong Hesus. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong salita. Lagi kang may bagong umaga sa amin, Panginoon. Sa mga nangyayari sa mundong ito, Panginoon, mga kaguluhan, mga problema na parang bang nasasaraduhan na at napipigilan kami sa mga bagay na to, Lord. Salamat sa pagpapaalala mo, Panginoong Hesus, sa iyong mga salita, Panginoon, na hindi pa huli ang lahat para kami ay hindi magsimulang maglingkod sa iyo. Lord, mas lalong kaming lumalim. Mas lalong lumalim ang pagkakakilala namin sa iyo, Diyos. Panginoong Hesus, dalangin po namin, tulungan mo kami. Panginoong Hesus, dalangin po namin ang bawat isa. Ang bawat isa po sa amin, Lord, ang dalangin po namin, Lord. Tulungan mo kami. Tulungan mo ang iyong mga anak. Tulungan mo ang bawat isa sa amin, Lord. Na sa bawat takbuhin namin sa buhay, lagi kaming malakas ng iyong presensya. At yung salita, Panginoon, na lagi kaming pinapaalalahanan. Kahit kami ay nagdayain ng kaaway, hindi kami magpapatalo. Hindi kami magpapadala sapagkat meron kaming salita mo, Panginoon, na nadadala namin sa aming buhay, Panginoon. Ang iyong presensya, Panginoong Hesus. Kaya alam namin na kami ay makakapagpatuloy sa aming paglilingkod hanggang marating namin ang finish line sa nais mo sa amin, O Diyos. Lord, kung meron man sa amin na nanghihina, palakasin mo, Panginoon.